Isang makabagong teknik na naman po pala yung ituturo ko sa inyo sa pagre-reband na maaari nyo pong magamit sa mga future clients nyo. Bali, ito nga po pala yung her status si client bago siya magpagawa sa amin. Bali, itong client namin na to is regular client na namin talaga siya at lagi siya nagpapagawa sa amin. At kung mapapansin nyo naman yung previously rebanded hair niya ay maganda pa talaga yung bagsak at maganda pa talaga yung hair. Dahil nga may pagkakulot or may pagka-wavy yung pinaka-regrowth part ng hair ni client, kaya nais niya na din talaga magpa-reband or magpagawa sa amin ng hair. Alam nyo na, dahil pagkakulot or wavy talaga yung buhok nyo, bumubuhaghag talaga siya at halata siya pagka nagpa-reband ka. At dito nga, sinimulan ko nang mag-apply ng rebanding cream number 1 sa pinaka-regrowth part niya o yung pinaka-virgin part. Bali dito, binabad ko muna ng 1 hour yung pinaka-regrowth part niya, then after 1 hour, nag-re-application na kagad ako ng gamot. Syempre, regarding sa re-application, kung anong ginawa nyo po sa umpisa sa first application, ganun lang din naman po sa pangalawang application. Bali, parang i-retouch lang natin at hindi ko na nilagyan ng rebanding cream number 1 yung mga previously rebanded hair niya. Then after 1 hour and a half na babara, nag-proceed na din ako sa pagbabanlaw. After ko nga pala mabanlawan yung hair ni client, ayan na kagad yung naging resulta. Kung mapapansin nyo, nag-flatten or nag-straighten na kagad yung pinaka-regrowth part ng hair niya. Nais nga pala din magpa-hair color ni client, kaya lang hindi na light color, medyo dark color daw yung gusto niya. Dahil nga may previously hair color na si client, hindi na natin kailangan i-blow dry yan. Nag-proceed na kagad ako sa pag-apply ng hair color na wet application. Ang kagandahan sa prosesong to, makakatipid tayo sa pag-blow dry at the same time, hindi masyado magdadry yung hair ni client dahil wet application ang ginawa natin sa hair color niya. Bali nga pala sa hair color ni client, binabad ko lang po siya dyan ng good for 1 hour, then after 1 hour, ito na po yung binanlawan ko at binlow dry ko yung hair ni client. At kung mapapansin nyo naman, malaki na din talaga yung pinagbago ng hair ni client, although na hindi pa natin pinaplansya yan, nag-straighten or nag-flatten na talaga kagad. Kaya naman, after ko ma-blow dry yung hair ni client, nag-section na ako into 4 section dyan, at dahil magle-layer by layer na tayo sa pag-hair iron. And regarding nga po pala sa tamang paggamit po ng heat temperature, nakadepende po iyan palagi sa hair status or hair strand ng mga clients natin. Pag nakikita nyo kumikintab yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po nasa right heat temperature lamang po kayo. Pag nakita nyo pong natututong or natutusta yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo lamang po itong babaan. Again, ang paggamit po ng heat temperature sa hair iron, nakadepende po ito sa reaction ng hair ni client habang pinaplansya po natin sila. Dito nga sa part na to, mas nagpo-focus po ako sa pag-hair iron sa pinaka-regrowth part or sa mga virgin part ng hair niya. At dahil nga previously rebanded na yung hair ni client at may color pa, tamang pasada lang po ng hair iron ang ginagawa ko sa lower part. Kumbaga maganda na din talaga kasi yung lower part ng hair ni client, kaya hindi na natin ito kailangan pamplansyahin ng bonggang-bongga at kailangan lang natin mag-focus sa pinaka-regrowth part or sa mga bagong tubo. Kaya naman right after ko ma-hair iron ng 100% ang hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta ng hair niya. At kung mapapansin nyo naman, smooth, shiny, silky, and bouncy na kagad even wala pa po tayo nilalagay na treatment. Dahil gaganyan lang kaganda yung hair ni client, nag-proceed na din kagad kami sa pag-apply po ng miracle treatment. Yun nga po pala yung treatment na ginagamit namin kung bakit namin na-achieve yung soft, shiny, silky, bouncy, and straight na buhok. At kung gagamit nga po pala tayo ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal nga po pala siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area or sa mga area na kulog. At much better nga din po pala kung tatapatan natin ng electric fan si client during the process. At binababad nga lang po pala si miracle treatment usually sa hair ng mga client namin 30 minutes up to 1 hour. After 30 minutes to 1 hour naman po, magpo-proceed na din po kagad tayo sa pag-blow dry dahil hindi na din po yan binabanlawan. Ang kagandahan nga po pala kay miracle treatment ay hindi siya mahirap patuyuin at the same time hindi siya maligkit sa buhok. Kaya naman na matapos ko ma-blow dry yung hair ni client, kung mapapansin nyo naman, smooth, shiny, silky, bouncy, and straight at halos walang pinagbago. Kaya naman right after kung ma-treatment yung hair ni client, magpuproceed na din po kagad tayo sa pag-hair iron or pagpaplansya at ito na po yung naging resulta after ko siyang ma-hair iron or mapadaanan ng plansya. Kaya naman super happy and satisfied talaga si client dahil super lambot daw at super gaan ng kanyang hair. Di rin talaga nakakapagtaka kung bakit pabalik-balik sa amin nagpapagawa si client. Yung tipong parang every 6 months nagpapariban siya sa aming salon. Kaya naman super thankful and grateful talaga kami sa lahat ng mga clients namin na pabalik-balik even na gagaling pa sa malalayong lugar. Kaya naman kung salon owner ka, hairdresser ka, or future hairdresser ka at nais mo din matutunan yung mga ganyang ka-bouncy at ka-shiny na hair, ugaliin mo lang manood ng mga sample tutorial videos ko, for sure madami kang matututunan. Ay lako, hindi naman ako madamot sa mga ideas or mga tips and technique. Nasa sayo kung gusto mong sundin or hindi. Itong mga tinuturo ko ay based
based on my own experience. Para naman po sa lahat ng hairdresser, salon owner, or mga future hairdresser na nagtatanong kung ano pong brand yung mga ginagamit po namin sa hair ng mga clients namin. The Unbeatables products po yung ginagamit po namin na kung saan maaari nyo po siya ma-avail through Black App and Orange App. Available nga po pala siya Luzon, Visayas at Mindanao. At make it sure lang din na manood kayo lagi ng mga tutorial video kung paano po siya gamitin. Or pwede nyo din po pala ako i-PM para ma-add ko po kayo sa ating official GC. Thank you so much for watching. Don't forget to like and follow and share. Bye!